kahit na tayo ay mga content creator, iisa pa rin ang maituturing nating creator na pinagsimulan ng lahat ng bagay at ito'y walang iba kundi ang Diyos na manlilikha. We create contents out of the creation that is already out there. Kaya lamang may mga nagagawang content ang isang content creator dahil meron ng naunang nagawa yung creator. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't natatakot kayo? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang tanghali sa inyong lahat. Hindi ko alam exactly, pero kailangan ko siyang i-research kasi magiging main topic ito ng aking thesis. Yung salitang content creator o content creation, kailan ba ito nagsimula? Dahil sa pagkakaalam ko, ang tao matagal nang nagke-create ng content. Kapag ang isang tao ay nagtatalumpati, content yon. Kapag ang isang tao ay nagsusulat para ilimbag, kung tutusin, content yon. Bago pa ang social media, marami ng content. Pero ngayon, dahil sa social media, parang lahat yata tayo pwede na ring tawaging content creator. Pero kahit na tayo ay mga content creator, iisa pa rin ang maituturing nating creator na pinagsimulan ng lahat ng bagay at ito'y walang iba kundi ang Diyos na manlilikha. We create contents out of the creation that is already out there. Kaya lamang may mga nagagawang content ang isang content creator dahil meron ng naunang nagawa yung creator. At ngayong araw na ito, yun ang ipinapaalala sa atin ng Inang Simbahan, na parangalan natin ang Diyos ng sangnilikha sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa sangnilikha. Nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa banal na kasulatan, tao lang ang pinagkatiwalaan niya ng lahat ng bagay na kanyang nilikha. Pero kung minsan nagkakamali tayo ng intindi, lalo na sa Ingles, ang sabi ng Panginoon, go therefore and have dominion over them. Kapag sinabing dominion, akala ng mga tao, tayo na ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Pero sa orihinal na wikang Hebreyong ginamit, ang ibig sabihin ng salitang iyon ay hindi naman ikaw na yung may-ari, kundi ikaw ay kamay-ari. You are co-owner or you are a steward of this creation that has been entrusted to you. Kaya bilang mga tao, hindi lang tayo mga content creator na nakikinabang sa creation ng Panginoon. Kung tutuusin, tayo din ay mga co-creators dahil binigyan niya tayo ng kapangyarihan na magparami ng ating lahi. Kaya nga, di ba, go and multiply. Kasama ng dominion ay yung multiplication dahil tayo ay dapat maging life-giving din. Kaya nga, hindi lang naman yan para sa mga may asawa na literal ay nakapagpaparami sa pamamagitan ng kanilang offspring, sa pamamagitan ng natural reproduction.
Narito din kaming mga single, tayong mga single, na nagbibigay buhay sa ibang pamamaraan. 'Di ba? Yung iba nagbibigay buhay sa pamamagitan ng pagmamahal, kahit hindi na ibabalik yung pagmamahal sa kanila, 'di ba? By giving help in different ways, by giving appreciation, by giving affection, we give life to the world. We give life in terms of our service in whatever forms it may be. And as content creators, we give life to the world whenever we give hope to others, whenever we feature God's creation and others are inspired and awed by its beauty. Kaya nga, sana sa pagiging content creator natin, maging co-creators din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay by giving birth to not only to life in the womb or the natural reproduction, but through the productions that we do, sana'y makapagbigay buhay din tayo sa mundo. Amen po ba yan? So, my dear brothers and sisters in Christ, we have a responsibility. Bishop Ambo, just a few days ago, emphasized this thing, that we, young people, have the power in our hands. We have data. We have the platform. All we have to do is to be courageous and proclaim what needs to be proclaimed. To proclaim the truth and to proclaim our faith. And I think, my dear brothers and sisters, that is the spirit of what we have done in this past 2 days. 2 days in all. We started last Friday, and we are ending today. And in these days, we try to appreciate the work of our Creator through the nature around us, through the silence of the place. I hope you were able to appreciate that silence and that environment in this beautiful place. So, binigyan tayo ng pagkakataon para ma-appreciate yung nilikha ng ating Panginoon. At hindi lang yon, in-appreciate din natin kung paanong kumilos ang Diyos sa ating komisyon sa loob ng mga taong nagdaan. At ngayon, we are renewing our commitment to be co-creators and content creators through the ministry that we do. And hopefully, sana tayong mga SOCOM yung unang maging at the forefront of protecting our nature. Isa tayo sa mga komisyon na unang nag-implement ng Bring Your Own Tumbler. Ewan ko nga kung ibang komisyon ay ini-implement yon. Pero sana nga, kung seryoso talaga tayo bilang simbahan, lahat sana tayo, ganun na yung maging policy, even in your events in the parish. Naalala ko noon, sa isang parokyang pinanggalingan ko, may isang youth na nag-raise ng kanyang boses nang sabi niya, bakit po ba kapag ka nag-i-events tayo, ang hilig po natin sa disposable? Tinatamad lang po ba tayong magugas ng pinggan? Nakakahiya naman po sa kalikasan, nakakahiya naman sa Diyos. Sa atin din po babalik yan. Oo nga, no? So mula nun, ako hanggang ngayon, sa sasakyan ko, lagi ako may tumbler. Lalagyan ng tubig, lalagyan ng paborito kong kape. At kahit saan ako magkape, yung tumbler ko ang gagamitin ko, yung mug ko ang gagamitin ko. Because that is in my own way to communicate the truth that we have to protect our Mother Nature. We have to value the creation of God because in this way, we are also honoring God. Kaya hindi totoong wala tayong magagawa sa problemang ito. Alam natin, in little ways, we can help. In the gospel that we have heard, Jesus commanded the waters and the wind, and it obeyed Him. Jesus as God made man. Pero ito'y paalala sa atin na tayo bilang tao, may kapangyarihan din tayong baguhin ang course of nature. Nagawa na natin yan dahil unti-unti na naghihilom ang ozone layer in the past 4 years, according to study. But that is not enough. We have to sustain it with our little efforts para may magawa tayo, para pahalagahan ang nilikha ng Panginoon. And sana nga,
sa mga contents na makikreate natin, wag lang natin palaging pinapakita yung value ng pagmamahal sa kapwa. Remember, ang pagmamahal sa kapwa, kaya natin yan ginagawa dahil ang ating kapwa ay bahagi ng sangnilikha. Kaya sana, may feature din natin at maipakita din natin ang pagpapahalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng mga contents na ginagawa natin. And hopefully, through these little ways, we will honor God as His co-creators and as content creators. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.